Yon, welcome mga katotoy sa Nicknock Talk. Medyo matagal tayo hindi nakapag-vlog, medyo naging busy tayo dahil sa mga events sa susunod dumating sa itong nakaraan linggo. No? Pero ngayon, pag-usapan natin about doon sa, siyempre, Alpha Clash pa rin. Wala pa tayong mga bagong toys ngayon nakukuha. Pero baka sa susunod, meron na. Kasi may mga dumarating tayong mga kailangan ng mga toys. Hopefully, yung mga need natin, kailangan natin. Okay, dito tayo ngayon sa Whistle Toys Cafe sa Quezon City. At dito tayo siyempre nag-vlog ng ating mga content, no? And today, pag-usapan natin is about Alpha Clash Contender sa set 3 na Unrivaled. Yan. Nakakabulol sabihin. Alam mo, bull tayo. Kaya, ayun. So, yung Unrivaled, ito yung pinakabagong expansion ng Alpha Clash. And parating na yung next, I think, October, yung set 4, which is the Genesis. Genesis Return ba? Yung pangalan, no? Anyway, doon tutuman tayo sa Unrivaled. Marami tayong bukas ng mga packs and mga boxes and nakuha naman yung mga pesa natin. And kanina, nakakuha tayo ng lean na 1cc, yung pinaka hinahunt ng mga tao IR, no? Nakakuha, hindi pala ako, yung isang kaibigan natin nakakuha. Ito yung itsura niya, no? At siyempre, ayaw niyang pahawak sa atin kasi sa kanya daw yun. Nakuha niya na, kaya hindi ko mapakit sa inyo. Pero ito yung itsura niya, okay, yung IR. Yung pinaka most na inahunt ng mga tao sa Unrivaled kasi napakalakas niya. Okay? But ngayon, pag-uusapan natin is about doon sa mga contender na mayroon si set 3. Kasi kakaiba yung mga contenders right now na lumabas at medyo gamitin yung isang contender right now at balita ko nagdo-dominate sa tournament yung contender na papakita ko sa inyo. No? Sabihin sa inyo kung ano yun. No? Hulaan nyo kung ano. Okay? So, simulan natin. Dito kay Lin, contender. Okay, antong Lin na contender. Finally, nilabas si Lin since day 1 ng Awakening na ng Palas nandiyan na siya. Kaya lang hindi siya pa contender, pyesa lang siya. Ito yung si Lin din yung 5-5 flying saka yung 2-3 na may close combat, no? Tapos naglabas sila ng set 2, nandun pa rin si Lin. At ngayon, finally, si set 3, si Lin naging contender na. Ito siya. Ang ability, she's a blue card. Ang ginagawa niya, yung clash card you control, may attack, a ready clash card. So, sabihin, pwede yung atakihin yung mga clash na naka-ready. Kung ano yung ready engage, no? May mga tutorial tayo ng Alpha Clash, panoorin nyo. Pero sa mga nakitindi, syempre naka-ready, hindi pwede atakihin ng mga clash na umatake. Pero si Lin, pag may bounty counter, no? Hindi. Tama. Pag may bounty counter, yung mga clash card ng kalaban niya, pwede niya atakihin kahit naka-ready. So, malakas to kasi kinukombo to, yung ganong klaseng concept, yung isang Lin na 1 to cast na nanate assassin yata ang pangalan na, no? Ito siya. Pwede na pinakita sa inyo. So, pagdating niya, mag-diminish ng card, tapos maglalagay ng bounty sa kalaban, sa attack yun, kahit naka-ready yun, kasi nga, yung ability nung kanyang tender, so, mamamatay yung atake niya, especially mga 1-1, mga 2, mga 1-2, pag namatay yun, tapos sa end of turn, pag nakatalo si Lin na nanit assassin na-defeat yung may bounty counter, kukuha siya sa any Oblivion ng 1 or 2 to cast na clash card, either sa kalaban o sa kanya. Kaya malakas yun, no? Kaya yung pinaka most hunted card dito sa Unrivaled set 3, no? Tapos, pag nag-awakening siya, ang maging ability niya, no? Whenever class card you don't control is defeated, if that card has 1 or more bounty counters, that card controller diminish 2 cards. So, isa will diminish from top of your deck, magtatapon ka ng dalawang card, no? Na card from your deck to Oblivion. So, para siyang mill, kung tawagin sa Magic, no? Dito dalawa. So, dalawa tatapon mo, no? Tapos, first time daw nangyari, this is the first time of the ability to trigger this turn. Rogue clash card you control get +1/+0 until end of turn. Hindi target, clash card. Sabihin lahat ng rogue mo magka +1/+0. Malakas, no? Awakening niya 10 naman yung awakening niya, kaya medyo malayo-layo pa, no? Pero since siyempre sa late game yung +1/+0 sa lahat ng clash card, malaking tulong yun. Silin nga pala 30 life niya, no? Ito yung tsura niya. Basang-basa siya. Kasi nasa Lawa yata siya, sa Chicago yata, kung saan man lugar yan. Diba? Okay.
Ito yung first contender. Second contender, si Cao Ling. Ayan, si Cao Ling. Ito medyo komplikado tong tong contender na to kasi maraming ginagawa to, no. 1-0, 25 and life, no. Ang kanyang ability, pag 25 ang buhay niya, once per turn, during your primary phase, you may engage this card. So, engage mo. If you do, choose target face down card opponent's accessory zone. Turn face up. So, yung mga traps niya, no, may face up mo raw. No? If that card is an ambush, sabi ng ambush, yung mga class na may ability na mga nagkatago, no, sa accessory zone, especially kay Krung, explain ko yun sa inyo, you may return that card into owner's hand. So, babalik sa kamay. Otherwise, kung di naman siya may ambush, trap card siya, that card remain face up its owner accessory zone. So, hindi na siya trap kasi alam mo na, makikita mo na yung gagawin niya, no? So, may iwasan mo na. Malakas to para sa mga trap, mga nagsiset ang trap, no? Tapos, whenever you attach a weapon to a rogue class card you control, you may engage this card. If you do, already that class card. Aba, matindi, no? Pag nilagyan mo ng weapon yung rogue mo, tapos inattack mo siya, tapos tinap mo siya, mag-a-untap uli siya. Grabe, double attack. Matindi. So, para siyang kumpu-kumpu, no? Cowling ba to? Shaolin, no? Cowling, Swift Warrior. Baka mag-anak niya na to. Taylor Swift. Swift Warrior. Nyek. Joke. Okay. Ngayon, pag nag-awakening siya, 15 life ang awakening niya. Ang sabi nito, this card triggered attack. Pag umatak siya, it get +1/+0 until end of turn. Magiging 1-1 siya, tapos may draw card ka pa pag nag-awakening siya. Aba, matindi. Usually, itong Cowling, kinokombo to sa mga rogue na mayroong weapon, no? Tapos yung weapon niya, I think that's a Geon of the East o yung Dynasty Sword. Nakalimutan ko, pero kung ano man doon, ito yung kinakabit doon, tapos nagdo-double, alam ko nagdo-double damage pa sa mga class card. Kaya medyo itong Cowling medyo hindi mo komplikado, pero masan laruin to, no? I don't know kung mayroon nag-champion na Cowling, pero I believe sa ibang bansa gamit na ganito, no? Sa Pilipinas kasi hindi pa masyado. Although hindi may gumagamit, pero hindi pa siya makapasok sa top 8. Pero alam ko sa ibang bansa may mga nakakapasok na. Okay? That's Cowling. Next, speaking of ambush, ang king of ambush yan si Lord Groom. Ayan, 20 ang kanyang life, tapos 0-1. So, siya yung parang version ni Pesty, no? Kasi ito, ambush type na na contender. Discarded. First time mo nakakita ng discarded na contender, no? Ang ginagawa naman ito, pag sa kanyang 20 life, no? Pag may pumasok na discarded, no? Yung gantong sign, no? Kanyang sign na clash card from the zone na hindi galing sa kamay, sa hand mo, draw siya ng card. Ganun lang kasimple. Okay? Tapos, pag nag-awakening siya, pag 12 na lang yung life niya, ito, during your primary phase, you may engage this card. If you do, target discarded you control, get torment until end of turn. What is torment? Ang torment, ibig sabihin, hindi siya pwedeng i-block yung clash card mo o target clash card mo. Yung may torment yung clash card, ng isang blocker lang, dapat dalawa or pataas. Okay? Kaya kinukombo rito, kay Krung, lahat ng may ambush para draw ng draw, lahat ng discarder, at yung rally club niya, na magkakaroon siya ng +1/+0, tapos yung rally club bumubuhay ng mga mayroong ambush din sa from your oblivion, yung rally club niya, kaya yung lang pa pwedeng i-keep yun. So, magkataob ka ng may ambush from oblivion to your accessories, no? Tapos, pag binuhay mo na naman yun, draw card na naman siya. So, malakas. Maraming card na may ambush. Lahat na may ambush, combo key Krung dahil sa draw card niya. Okay? Saka doon sa Rally Club. Kasi Rally Club, pag i-attack mo siya, sacrifice mo, lahat ng discarder mo, meron torment. Kaya hindi mo mabablock. Mahihirap i-block. Okay? Ito yun. Krung. Next, yung ginamit kong pang-champion sa pre-release, no? No, day 1 nung regionals natin, nung nilabas yung Unrivaled, ito yung ginamit kong contender, nag-champion tayo. Okay? Si Flair naman, this is 30 red card na 30 life, tapos 1-0.
Ang ability niya, ang sabi dito, whenever a 1 or class card you don't control is defeated by non-class damage, dealt 1 damage to target contender and create 1 Nova token. Okay? Sabihin, pag nakapatay ikaw at yung controller ni player ng non-class damage sa controller, matik 1 damage yun sa kalaban at magkakaroon ka ng Nova token. Paano kung nag-here comes the boom ka? So, patay lahat ng ano niya, ng class card na. Kung 5 yun, o di 5 damage yun sa 5 ng Nova token. Para sa Nova token, marami gamit yan. Kasi marami siyang class card na nagpaproduce si player ng class token. Kasi ginagamit yon sa mga ability ng mga player class card. Okay? Saka dito, pag nag-awakening siya, pwedeng niyang paliparin ang isang class mo, no, once you sacrifice a Nova token. Usually, kinukombo yung Nova token doon sa mga makina na deck, no? Ang makina na clash. At saka yung merong si player kasi na nagre-require ng Nova token to deal damage, to draw card, saka yung supernova na effect na 7 damage, tapos may dalawa pang ability na pwede siyang gawin. So, kailangan requirements yung 7 Nova token. Kaya, mabilis pang ipon to kasi usually gamit niya pampatay, mga Solar Smash, ganyan, pati yung mga welcome to play, deal damage. Ito yung ano ni player. Ito yung pinag-champion natin, no? So, for me, malakas to, pero medyo bitin pa doon sa card niya. Maybe set 4, baka magkaroon pa ng mas magandang card na pababagay sa contender na player. Okay? Next. Magnet version 2 or Magnet Indomitable Will. Medyo kukunting gumagamit ito. Ito yung kauna ng 2-0 na contender with 25 life. No? So, second contender ni Magnet, yung isa kasi is 1-0 na mayroong plus discarder. Ito naman, ang ginagawa nito, whenever this clash become the target of non-clash buff, it gets +0, +1. So, pag tingnan mo ng basic, nagkakaroon siya ng 1 defense, okay? If the opponents control 3 or more clash card, this card may not attack that opponent contender. Yun lang ang drawback niya, no? Pero, mga dito kasi boxing, 2 ang damage niya sa kalaban, tapos yung kalaban isa lang. Kaya usually ang ginagamit dito yung mga merong mas magnet na basic na target ng magnet card or magnet contender, yung mga nag-discard ng card or sabihin natin nagkakaroon ng mas malaking pump, no, yung mga IM controllable, mga ganon. So marami siyang combo, meron siyang ginawang mga basic card na para sa kanya lang, no. May gumawa ng deck nito kasi medyo kapush pa, baka mamaya sa set 4, magkaroon ng magandang card pa sa kanya. Now, ang awakening niya is 15, triggered victory, triggered victory, draw 1 card, tapos at start of your turn, pwede siya mamili. This contender get breakthrough until end of turn or close combat until end of turn. So, grabe. Nag-close combat yung 2-0 na contender. Makikipag-boxing sa clash mo na 0 ang puwet, tapos siya hindi mamamatay kasi contender. Okay, so maganda tong contender to, kaya lang wala pang masyadong card na support, kaya kukunti pa gumagamit. Okay? Yun yung 5 na basic na nilabas, isang red, white, black, blue, and green. Tapos, naglabas ng clash kit, no? So, sa set 3, nilabas si Weber. So, si Weber din, na doon na rin. So, ngayon nagkaroon ng clash card ng Weber, no? Nakukulan to sa set 3 na clash na Weber versus Warcry. Etong Weber, ang ginagawa nito, meron siya mga equipment nilabas, kagaya ng mga grenade, no? Yung grenade na yon na tinatapon sa kalaban, tapos may effect siya, para, siyempre, pabor doon sa may contender. Pag nag-transfer ka ng clash card, ng weapon sa kalaban, doon siya mag-draw. Yun yung first ability niya. Whenever a weapon you control, clash card, whenever attached weapon you control 2 clash card you don't control, engage this contender, and then draw 1 card. Yun nga. Kasi meron siya yung mga grenade na pag i-equip mo sa, sa clash card mo, tapos umattack siya, pwede mo siyang trigger attack, tatapon mo yung equipment doon sa kalaban, tapos magiging sa kanya yun. Hindi, magiging kakabit sa clash niya, tapos may ability yun. Pag nag-engage, nag-ready, o nag-attack, yun yung gamit niya. Tapos ikaw, draw ka ng card. Ito yung gamit ni Weber, no? Tapos, while this contender you control, clash card you don't control, nabulol ako. While there's a weapon you control, no? Yun yung grenade, naka-touch doon sa clash card ng kalaban,
ito magkakaroon contender to ng +1/+1. So, magkakaroon na siya ng defense. So, hanggat nakakabit yung weapon mo na binato dun sa kalaban. Okay? So, ngayon, pag 50 na lang yung kanyang buhay, ang ability niya, if you control 3 or more attached weapon, class ka, Alpha Hunter class control, get +0/+1. So, pag meron kang, siyempre, alam niyo, ang Alpha Hunters, marami yung class card. No? Ay, maraming weapon yan. So, kung tatlo yung naka-attach, ayan, magkakaroon sila ng +1/+0. Lahat ng Alpha Hunters na meron ganito, yung Alpha Hunters, ito yung symbol. Okay? So, usually, siyempre, Moxie's card ang gamit ito. Okay? Next, yung pinaka sa class kit is si Warcry na nagpapasikat right now. Ang lakas niya ngayon, no? Grabe yung ability nito kasi sa mga championships ng laban ng tournament, hindi nawawala si Warcry. Sa Pilipinas, ito nakaraang regionals, no? Anong araw ba ng Sabado? July 6, ano? Pang motik na mag-champion to, pang second siya. Grabe itong ability to kasi nag-exhaust siya, no? Ang ability na exhaust, once na itap mo yung card at exhaust mo, may mga ability yan, no? Yung isa sa mga pinakagamit nito is yung tinatawag namin baka or yung Warcry na to. Grabe to kasi ability niya, nagpe-prevent ng damage pag exhaust siya. Even nakatap, pwede mo siyang exhaust, tapos wala nang damage, magkaka-minus-1 pa kaya ang lakas. Sa class kit mo lang makukuha yun, which is sa class kit 3, kasama ng Warcry sa November. No? Si Warcry 25 on life, tapos Alpha, siyempre, tas 0-1. Ang first ability niya, pag meron daw na exhaust ng card, no? Ng first time sa turn na yon, draw ka ng card. So, siya rin mismo, pag umatak siya, pwede mo siyang exhaust, tas sa target ka ng clash card, no? Kung tinagay mo clash card, maging ability ng clash card, pag umatak siya, the damage ng clash card na yon is yung kanyang defense. Kaya usually, yung ginagawa nila dito, yung mga bata na 1-2, pag ginamit nila yun, magiging 2 damage, hindi 1. O kaya, pag meron Chicago na, Grand Park Chicago, +2/+2 sa room sa Alpha, pinag-damage sila yung kanilang defense, no? Yun yung ability ng kanyang card. Tapos, syempre, pag engage mo siya, attack, engage, attack, exhaust, so draw 1 card. No? Tapos, yung pang kanyang awakening, medyo hindi pinapansin to, pero malaking tulong to. Pag 59 life niya, pag na-exhaust to, mag-exhaust counter siya, no? Yung clash, yung lahat ng clash mo, magkakaroon ng +0/+1 sa clash turn ng clash phase ng opponent. Pag naka-exhaust, okay? Ano yung exhaust? Ang mga kalamang exhaust, once ginamit yung ability ng exhaust, magkakaroon sa exhaust counter at hindi mo siya pwedeng i-ready sa next turn mo. Alisin mo lang yung exhaust counter, kumbaga next turn pa siya mag-ready. Para may cooldown, parang ganun. Okay? So, ito yung sa paniniwala ko, ang pinakamalakas for me sa pito na nilabas ang contender, ako si Warcry, sumunod si Krung. Okay? Pangatlo, I believe, si Cowling. No? Cowling. And then, for me, fourth is si Player, kasi wala pang gumagamit. And then, si Lin. Tapos, si Magnet. At saka si Weber. For opinion ko po yun. I'm not that expert pa sa Alpha Clash, pero sa base na nagamit ko sila, na-try ko silang, may nakalaban ako, yun yung pagkasunod sa akin ng mga contender na top. Okay? So, yun yung new contender sa ating set 3. At hope nakatulong yung aking video para sa mga bumubuo ng deck at namimili ng contender, no? So, medyo maganda yung meta ngayon kasi nag-shift na eh. Yung dati, puro torque, ngayon, iba na, nagkahalo-halo na yung medyo nahalo-halo na natin yung mga contenders sa gamit na contenders sa Alpha Clash, and parting na yung set 4, and I believe meron ng pinalabas si Shadow Light, dalawang contender, isang light saka isang black yung nilabas nila, and hopefully usually 5 nila maglalabasan 5 color, no? And hopefully mailabas sa Sikagan, no? Nahabang ko yan, Sikagan na contender is sa mga favorite card ko na yan, Sikagan, and yung iba pang mga karakter, marami pang hindi nagagawa ng karakter, T-Bone, sila Sonoro, di ba? I think magkakaroon ng bagong Pesty, no? Yung Pesty na version 2 niya. At medyo excited din ako kasi Pesty user tayo, no? Ayun yung contender ko ngayon. So, tingnan natin kung mas magagamit natin yung bago o yung luma pa rin. Okay? But for now, yun muna. Tapos sa next video natin, mag-ano tayo ng mga deck na mga ginagamit natin, deck list, no? Para makita nyo magkaroon idea kung ano yung mga binubuko natin deck, no? Although hindi pa tayo champion ng championship sa
pagbubuo, pero kahit paano, nakakabuo naman tayo ng concept. Yung concept naman yun para magamit ko rin naman kung sakaling gusto yung bumuo ng deck. Okay? Maraming salamat guys. Keep it safe. Happy hunting. Bye!